Mga ka-Berks, magandang araw sa inyong lahat. Pinipilit ko na makagawa ng magandang video para this week kasi nga gusto ko na palagi kayong naka-engage at palagi kayong na-enjoy sa mga content natin. Pero 2 linggo na kaming may sakit ni Angelo at nandito lang kami sa bahay, hindi kami makakilos. Minsan lumalabas lang kami para magpasikat sa araw, tapos makalanghap ng sariwang hangin. Siyempre, nandito ako sa ibang bansa, lalo na dito sa Canada, sobrang lamig dito. At pag nagkasakit kami, wala kami ibang choice kundi magtulungan na mag-ama. So, alagaan ko siya, alagaan niya ako, parang ganoon ang nangyayari. Pero siyempre, as a father, ikaw mag-aalaga sa anak mo. So, pinilit ko talaga na gumaling na kaagad. Pero, inuubo kami. Tapos may phlegm pa kami dito sa lalamunan. Kaya bumili rin kami ng iba't ibang klase ng mga gamot para dito. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako pumapasok. 2 weeks na ako hindi pumapasok sa work. Si Angelo naman, 1 week na hindi nakapasok sa work. Pero this week nakapasok na siya. At ngayon nga, lalabas kami para kahit papaano ma-enjoy naman namin yung araw namin ngayon kasi day off niya. At ako wala pa nga akong pasok, di pa ako pumapasok. So, lalabas muna kami. At kung gusto nyong malaman ko ano mga nangyari naman last week, kahit na maliliit na clip lang, talagang kinuhanan ko ng video para updated kayo sa kung ano nangyari sa aming mag-ama. Ito yung mga videos. Dahil sa sama ng weather dito sa Calgary, 2 na kami ni Angelo na may sakit at 3 days na kami may sakit pareho. Nagluto ako ng salabat para ito yung iinumin ko araw-araw. O basta kailangan ko uminom, ito iniinom ko, hindi ako uminom ng regular na tubig. Nataon pa na 2 kaming nagkasakit ni Angelo. Kaya ako hindi na ako nakapasok ng trabaho. At buti na lang, ngayon day off ko. Plano namin na bukas pumunta kami ng clinic para magpa-check up kaming 2. Good morning ka-Berks. Try natin na i-start yung sasakyan natin. 3 araw na ako na hindi gumagamit ng sasakyan. So hindi ko alam kung gumagana pa to o magi-start to. Sana mag-start naman siya. At pupunta nga tayo ngayon sa clinic. Ako medyo okay na ako. Medyo nakabawi na yung aking katawan sa sakit. Pero si Angelo, hanggang ngayon di pa rin maganda yung pakiramdam niya, kaya kailangan namin na dumiretso pa rin sa clinic para ma-check up siya. Sana umaandar. Yun, ayos naman pala. So alisin ko lang itong mga snow dito sa sasakyan. Siyempre kailangan nating alisin yan. Kailangan lagi nakababa ito kasi pag nag-lock yung sasakyan natin habang umaandar wala tayong susi, isa lang susi ng sasakyan natin. Nung binili ko tong sasakyan na to, ang binigay sa akin susi, isa lang. Sabi ko dun sa nagbenta, bakit isa lang yung susi? Sabi niya, kasi nung binenta din daw sa kanya, isa lang din daw yung susi. So, yun. Hindi ko na napagawan ng bagong susi kasi sabi nila abot ng $250 yata yung isang susi. Kasi remote na susi, so medyo mahal. Ewan ko, hindi pa kasi ako nakabili ng ganong susi o nakapagpagawa ng ganong susi, kaya hindi ko alam kung magkano nga ba yun.
natutunan ko na kapag ka ganitong sobrang lamig, huwag mo bubuhusan ng mainit na tubig yung salamin ng sasakyan mo, or else magkakrak yan, bababasag. Halatang hindi ko magalaw dito ng ng 3 araw kasi natabunan na ng snow. Mahirap din kasing iwan dito yung sasakyan na umaandar kasi nga may mga cases dito sa Calgary na nakaharnap yung mga sasakyan ng wina-warm up yung sasakyan. So sana dito sa lugar namin walang ganun, kasi nasa news yun, marami sa news na mga ganong case. Meron pang ang case na Pilipino mismo yung inagawa ng sasakyan, tapos yung mga anak niya nasa likod ng sasakyan nung inagaw yung sasakyan niya. So ayan na si Angelo, palabas na siya. Hindi pa masyadong magaling yung anak ko eh. Ano, okay ka na? Hindi pa? Alas 9 yung bukas ng clinic, kaya bago mag alas 9 dito na kami ni Angelo para mauna kami sa pila kasi wala kami reservation, walk in lang kami today. So nandito naman tayo ngayon sa may Jollibee dito sa may Northeast, at bumibili si Angelo ng chicken dahil matagal-tagal na rin daw siyang di nakakain ng Jollibee chicken. At kahit na may sakit siya, gusto niya makakain ng Chicken Joy kasi yun talaga isa sa mga comfort food ni Angelo eh. Kaya hinayaan ko na, siya naman magbabayad eh. So yun nga mga ka-Berks, kanina galing tayo ng clinic at nagpa-check up na kami ni Angelo. At nakausap nga natin yung doktor, at sabi nga ni doktor na kailangan ni Angelo ng ganito at saka ng ganon. So nagpunta kami sa store at bumili ng mga kailangan niya, pati mga prutas na kailangan niya sa bahay. Tapos ngayon nakapag-desisyon kami na magpa-flu shot kasi nga dahil sa weather kailangan ng immune system natin na maging mas matibay tayo. May anong tawag dito, sa lamig, sa sakit. Dapat meron tayong mga ganon. So libre naman dito sa Canada, dito sa Alberta, yung flu shot. So pupunta kami, malapit lang dito sa bahay. Meron dito yung Shoppers. Pwede rin sa Walmart, pwede rin sa marami rin mga lugar na pwede kang magpa-flu shot, injectionan ka. At ito nga, malapit lang sa bahay. So yun ang pupuntahan natin. At andito na si Angelo. Ano nak? Okay ka na? Hindi pa? Masakit pa rin yung isa. Ano no? Masakit pa rin yung ilong. Masakit pa? So diretso tayo ngayon doon sa Shoppers para magpa-vaccine kami para sa flu. Putik pa rin. So ito na yung Shoppers, malapit lang to sa bahay. At dito tayo magpapa-flu shot. Kailangan na namin kasi ilang araw nang di gumagaling si Angelo. Hello ma'am, papa-flu shot po sana. Okay lang sa'yo, mag-break lang kayo. Oh, okay lang po. Okay lang po. Kung gusto mo, nag-break lang yung pharmacist ko. Okay. Bigyan ko lang kayo ng form, ika-fill up, tapos balik na lang kayo after 30 minutes. Oh, sige po. Para sa inyong dalawa. Opo. Pwede kami dun sa food court pwede po makahiram ng pen? Balik na lang po namin. Okay po. Thank you ma'am. Tara, nakdo muna tayo sa food court. Medyo natagalan din kami sa pila. May gitsang oras kami nandito. Inabot na kami ng gabi. Pero
Ang importante na vaccine na kami mag-ama. Ngayong araw naman mga ka-Berks, pupunta kami ni Angelo sa clinic para magpa-blood works. Kasi kailangan niya magpa-blood works. Hindi namin alam kung ano yung sakit niya. So kailangan na ma-check up siya, pati sugar niya, para malaman namin kung ano yung mga dapat na bilhin mga gamot. After niya mag-blood works, i-release yung result, ipapadala doon sa doktor. Tapos yung doktor kokontakin kami para sabihin ko ano yung mga nakita sa blood works niya. So idadrop ko siya ngayon sa downtown para doon. So yun na nga yung mga videos natin. At ngayon naman, tara at lumabas naman kaming mag-ama. Samahan nyo kami at tayo pupunta sa mall. Tara! Halos 2 linggo na rin kasi kaming nandito lang sa loob ng bahay. Kaya explore naman tayo sa labas. At sana tuluyan na rin kaming gumaling na mag-ama. Hindi naman pala ganun kalamig ngayon yung weather. Nung nakaraang araw kasi minus 21 to minus 17. Pero ngayon parang mga plus 5. Mga plus 5 lang yung weather ngayon. Andito na sa loob si Angelo kasi nga sabi ko sa kanya i-start niya na yung sasakyan para ma-warm up na. Ano nak? Ready ka na? So tara ka-Berks, at tayo'y lilibot ngayong araw. Let's take a ride side by side. Through the winds we will glide. Hand in hand we So will stand. ka-Berks, inabot kami ng siyam-siyam para lang makapag-park dito. Walang maparkingan. As in, hindi ko alam kung anong meron ngayong araw dito sa mall na to. At explore natin dito sa loob ng mall para may idea kayo kung anong meron dito sa loob ng mall dito sa Canada. At nandito nga tayo ngayon sa Chinook Center dito sa Calgary. So tara, samahan nyo kami. Right in the light. Every dawn brings new song, melody soft and strong. Laughter rings golden wings, love's the gift that life brings. Storms may come, we won't run. Nakbibili sana ako, kaya lang masyadong matamis na kaya hindi na ako bibili. Siyempre, dapat lang. Hindi, yung totoo niyan, nakita ko yung cup niya, sobrang liit, $6 mahigit. Yung ganung kaliit na cup, mga ka-Berks, sobrang mahal. Siyempre dahilan natin matamis, kaya di tayo bibili. Pero totoo, sobrang mahal. Ayun, sobrang mahal talaga. Ayun. Pass tayo dyan, hanggang tingin lang tayo. Let's try. With the family so tight, shining bright in the light. Dadaanan lang natin yung Louis Vuitton. Hanggang tingin lang tayo dyan. Let's take a ride side by side. Through the winds we will glide. Hand in hand we will stand. Building dreams in the sand. So kung anong lamig dito sa labas, siya namang sobrang init dun sa loob. Ay, pinagpawisan yung aking noo. Hindi ka pinagpawisan nak? Pinagpawisan ako. Yun ang gusto ko naman yung pinagpapawisan ako. Ayos. So mahaba-haba rin yung nilakad namin. Lakad lang, window shopping lang kami mag-ama.
Uwi na tayo? O may lakad pa tayo? Ikot-ikot muna kami mag-ama kung saan kami mapapadpad. Habang nagdadrive kami, napag-desisyon na lang namin na umuwi na lang sa bahay at magluto ako ng dinner. Lulutuin ko na lang, magluluto na lang ako ng adobo pork belly kasi meron na rin akong nakataw dito na pork belly kanina pa. So yun na lang ang gagamitin ko at yun na lang ang lulutuin ko ngayon. Nagisa lang muna ako ng bawang at saka sibuyas para sa aking adobo. Hindi ko pinagsama-sama lahat yung mga ia-adobo. Ginisa ko muna yung mga aromatic ko bago ko inilagay itong pork belly. Halo-halo lang ako dito sa mga ingredients pagkatapos tinakpan ko na siya para kahit papaano maluto man lang ng konti. So maya-maya pa tinimplahan ko naman ngayon ng toyo. So katamtaman toyo lang, bahala kayo kung paano nyo kontrolin yung alat ng adobo nyo. Tapos nilagyan ko ng paminta, buo-buo yung paminta na nilagay ko at saka ng bay leaf o dahon ng laurel. Siyempre, ito ngayon yung kakaiba sa aking adobo. Imbis na suka, ang inilagay ko is orange juice. Nagawa ko na to dati sa pagluluto ko ng adobo chicken, pero ngayon sa adobo pork naman. Hindi ko yan nilagyan ng tubig, talagang orange juice at saka toyo lang talaga inilagay ko dyan. Kung gusto nyo lagyan nyo ng betchin o ng Maggi cubes o ng powder, kahit na anong gusto nyo ilagay nyo. Ang ginawa ko, pinakulo ko lang siya nung una sa mahinang apoy o mahinang kalan lang para talagang lumambot muna yung pork belly. Saka nung malambot na yung pork belly, saka ko nilakasan yung kalan para ma-reduce naman yung kanyang sabaw. Saka syempre nilagyan natin ng mga sili para umanghang yung ating adobo. Ayos na ka-Berks ang ating dinner for tonight. Maya-maya tatawagin ko na si Angelo at pasensya na rin kayo kasi hindi masyadong mahaba ang video natin ngayon at hindi tayo nagpunta kung saan-saan dahil nga sa sama ng pakiramdam namin mag-ama at 2 linggo na nga kami may sakit. Pero sana by next week makagawa na tayo ng magandang video. Maraming salamat po at salamat sa suporta nyo, pagmamahal nyo kay Angelo at saka kay Chris Cusinero. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. Magandang araw po at God bless po sa ating lahat. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na, kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood, mga matay mama.